Good morning kapatid. Merong segment doon na tayong kapatid. Also sa KMJS. At sa Billionaire News Channel. Kapag marriage ang pag-usapan, favorite nila akong imbitahan. Maybe because may dala akong sagot sa mga problema natin. No? Maybe because I have sensible answers to every questions ng ating buhay. Lalo na sa relasyon. Problema natin yan. Pakikipagrelasyon. Kasama ang pag-aasawa. Kasama ang relasyon sa boss. Kasama ang relasyon sa kaopisina. Relasyon sa kapitbahay. No? Lahat po yan, minsan tayo ay nai-stress sa ating relasyon mismo. Meron sikreto para hindi ka may stress. Kailangan yung mentality mo tama. Kailangan yung mindset mo tama. Bakit? Kasi ikaw din naman mapapa-stress sa sarili mo. Paano ka mag-respond sa isang sitwasyon? Magagalit ka ba o matutuwa ka? May choice ka. Pwede kang mamili kung maiinis ka sa asawa mo o hindi. Kung matutuwa ka o hindi. Kaya kailangan ng maraming pasensya pag nag-asawa. Imbes na magalit, kalma muna. Pag maingay ang asawang babae, lumabas kaysa makapagsagutan. Kaysa makapagbakbakan, verbally. No? Walang ibibigay na, walang idudulot na kabutihan na pagkipagsagutan sa asawa. May stress lang kayo dalawa. At kapag kayo na-stress, dahil lalabas yung mga sakit na natutulog. Naminanan nyo 4 generations backwards. Yung mga bisyo ng lolo mo, ng lolo mo, lahat yan, nasa DNA ninyo. Kaya magugulat ka, kahit walang bisyo ang tao, nagkakasakit. Hindi naman siya umiinom, hindi naman siya nangyayari, ba't hindi nagkasakit? Dahil sa stress. Doon nagsisimula lahat yan. No? Ngayon ay naka-headline sa Newsweek magazine noong 2020. Lahat daw po ng sakit ay nagsisimula sa stress. Nagising yung isang sakit na minana mo 4 generations backwards na natuklasan na rin ng mga doktor yan. Nasa DNA natin. Kaya ang sikreto para magtagal kayo ay huwag mo pa-stress sa isa't isa. Okay? Kahit walang bisyo asawa mo, pag yan na-stress, magugulat ka na lang. So, isa yung principle ang tawag. Principle, ito yung wala kang option na makipag-negotiate or gawin mo conditional or makapag-debate ka. Hindi, kailangan nag-aaway tayo, ganun daw talaga mag-asawa. Eh, pag ganyan ang ugali mo, eh, talagang palaban ka, pwede kang iwanan ng asawa ko. Ang husband mo na gusto lagi ng peace of mind sa bahay. Di ba no, sir? Dahil pag hindi nakakita ng peace of mind niya sa loob ng tahanan, saan niya hanapin ang peace of mind? Sa labas ng tahanan. Hindi ka uuwian ng maaga. Andun sa GRO, yung peace of mind niya. Kaya na-invento yung mga beer house na yan. Dahil maraming lister, ayaw umuwi ng maaga. Bakit? Kasi makalat yung bahay. Hindi pinaghahandaan ni Mrs. sa pagdating ni Mr. Basic ito. Pero hindi natin minsan nagagawa. Meron pa nga akong kilala maraming anak. Siyempre pag darating maingay, makalat. Abay, sinita siya ng husband. Alam mo kung ano sagot ng wife? Anong gusto mo? Pupapatayin ko yung mga anak mo para tumahimik ang bahay. Anong klase ng mentalidad yun? Diba? Ang gusto ng mga husband umuwi siya na may organized na mga bagay. Malinis. May peace of mind sa itsura. Yung hindi masakit sa mata tingnan. Yun. Ano pa? Kailangan maging excited sa pag-uwi ng asawa kung nasa bahay ka. Minsan nga, kaka-counseling ako, may nag-question. Paano, kung dalawa kami tatrabaho, sino maglilinis sa bahay? At kung sino maunang umuwi, wala pong mapagdibatihan yun. Di ba? Wala pang talunan yun. Kapag mayroon ng kakayahang magbayad ng kasambahay, may umarte na ng kasambahay. Simple lang yun. Ito sikreto. Natuklasan na sa Amerika. Ang mag-asawang ginagawa ang tama, umuunlad ang buhay.
Pinag-aralan na yun. Basta raw ginagawa ang tama. Ano ba yung tama? Yung nagre-respetuhan sa isa't isa. Yung nagmamahal sa isa't isa. Kasi yun ang sinasabi ng batas. Okay? Yung sinasabi ko kanina, that is spirituality. That's also science. Now, pupunta sa batas. Ano sabi ng marriage? Sa family code, Article 1, marriage is a special contract. Bakit special? Kasi may ordinary. Ano may ordinary contract? Yun yung lektahan ng lupa, lektahan ng sasakyan, kontrata sa pagkakawa ng bahay. Pwede mong ilagay yung terms and conditions mo. Ilagay mo to, ilagay mo to. O, bayaran mo ako, bayaran mo ako. Basta wala kayong nilalabag na batas, yan yung magsisilbing batas sa inyong dalawa. Ayon sa civil code. Kung nagkaroon ng law. Basta wala violation sa law, not contrary to laws, moral, or public policy. Pwede nyo pagkasunduan yung isang ordinary contract. Pero sa marriage lang, it's special contract. Ang second paragraph sabi ay not subject to your stipulations. Himay-himay natin, ano ba yung sinasabi? Not subject to your stipulations. Of course, yun yung terms and conditions. Na gusto mo bitbitin sa marriage. Kasi sinasabi mo sa asawa mo, nag-asawa ka ng maldita, magtiis ka. Bawal po maging maldita sa marriage. Bawal. Matutuwa ka sir, maldita asawa mo. Matutuwa hindi. Sagot na sagot sa'yo. Matutuwa ka sir. O natuwa hindi. Ikaw sir, tutuwa ka. O, bawal ang maging maldita sa marriage. Kung single ka pa, okay, magmaldita ka. Magsuplada ka. Eh nag-asawa ka na. Bawal na. Paninigarilyo. Eh, bawal na bawal din. Bakit? Mauuna ka. Iiwanan ng asawa mo. Ano bang benepisyo na sigarilyo? Wala naman. Diba? Ang goal is, kasama ka at tumanda. Walang iwanan. Eh, huwag mong bisyo, huwag manigarilyo. Alak. Kailangan ba ng marriage makakatulong? Maybe occasionally. Hindi regularly. Hindi yung uuwi ka laging lasing. At kailangan pa punasan lagi ng asawa mo. Eh kapag gano'n ang husband, maraming problema yun na hindi na ilalabas, hindi nasasabi sa asawa, dinadaan sa paglalasing. Kumustahin na kagad. Pag umuwi na lasing ang husband mo, kumustahin mo na kagad. Ano ba ang problema? Husband, ano bang hugot mo? Baka inom mo nang sabihin sa opisina kaysa sa'yo. Baka inom mo nang sabihin sa opposite sex kaysa sa'yo. Diba? Masama po yun, ha? Yung nalalaman ng tao sa labas ng bahay, yung problema nyo sa loob. Sino ko nang dapat pakalan ng problema? Asawa. Sabihin ka agad. Pero tumiming. Huwag sa oras na walang pambayad sa kuryente. Huwag mo isasabay yun. Dadami yung maririnig mo. Imbis na comforting spouse yung marinig mo. Ha? Kailangan din ng timing sa pagsasama, sa relasyon. So, bawal na rin po ang pagsusugal sa marriage. Hindi na pwede yun sa marriage. Makakatulong ang pagsusugal. Hindi. Kailangan mong tuklasin yung sarili mong kakayahan. Para makaproduce ka, maging fruitful ka, maging productive ka. Yun yung tinutuklas talaga. Para di ka naglalasing. Kasi makikita mo yung direksyon sa buhay mo. Kapag natuklasan mo, yung kakayahan mo gumawa ng isang bagay na pwede bayaran ng tao sa'yo. Ano pa may na-discover ka ng recipe? O, ano gagawin mo? Tayo ka ng negosyo, restaurant. Diba? Ito yung kailangan ng maraming people. Pangalawa, pag may idea na, pwede na magnegosyo, maniwala sa sarili. Maging believe sa sarili. Hindi yung isang buwan, humina lang yung negosyo, suko na. Ang bawat bagay na tumutubo sa mundo na maayos ay dumadaan sa proseso. Huwag ka magmadaling yumaman. Huwag ka magmadaling umasenso. Dahil lahat ng yumaman ngayon ay dumaan sila sa proseso. Pero laging ahead ang Chinese sa atin. Eh, bakit? Iba sila mag-isip. Kaya kung tayo, papareho nila mag-isip. Kapag nakakita ng problema, opportunity for business. Hindi sumusuko. At yan din yung nagbibigay ng disiplina sa pamilya. Hindi ka na babalik sa mga barkada mo walang ginagawa. Tambay. Because you discovered already your purpose in life. Malaking tulong yun sa pagsasama. Diba? Kung ito ba sinasabi nila, money can't
buy you happiness. No. You will be happy when you have money. Wala to. Okay? Less stress. Di ba? Ang susunod na lang pag-aaralan nyo, paano pa tagaling ng pera? Hindi na kayo dapat pumayag na masiro ulit. Okay? Ito po, ganitong turo na lang ng tao. Inuwala sa sarili dahil yun ang binigay sa'yo ng Diyos. Yun ang inahanap ng mga babae sa mga lalaki. You may believe sa sarili. Ayaw ninyo ng mga lalaking ikot-ikot lang, tambay, bagada, di ba? Kayo na pumahanga sa mga lalaki. You want someone na marunong manindigan. Hindi mamas boy. Wala kang dyan. Tapos kayo dyan. Ha? Gusto mo kusultahin parents mo, secretly. Ako sasabihin sa kanya, teka lang, wala pang sinasabi si mami. Huwag mo sasagutin ng gano'n niya. Ha? Teka muna, di ba? Wala pang go signal si mami. Naku, huwag mo sasabihin sa kanya. Discourage. Because ang in-expect nila, magpakalalaki ka. Diba no? Dahil marap ka na ngayon sa obligasyon. So, requirement din na mag-supply ng love, care, attention, comfort sa bawat isa. Isusupply niyo yan regularly. Gano'n ka regular? Araw-araw, minuto. Para lang gap. Kasi pag natigil ang supply dito, magkakaroon ng gap, yan ang gusto ng mga salisigaw. Okay? Kailangan tuloy-tuloy ang supply ng love, comfort, respect, security sa bawat isa. Nasa Article 68 yan ng family code. Rights and obligations of spouses. Kaya mamaya, pipirmahan niyo yung dokumento na yan na nagsasabing magpapasakop ako sa batas ng pag-aasawa. Kaya hindi mag-a-adjust ang batas para sa inyo. Kayo ang mag-a-adjust sa batas. Okay? Kung hindi ka malambing, requirement na maging malambing ka. Dahil kailangan ng babae yun. Gusto nila lambing sila. Gusto laging tinatouch. O, honey, sarap ng luto mo. Hindi pwedeng, alat naman ang luto mo. Masasaktan niya. Bawal maging direkta sa babae because scientifically discovered they were created to be emotional. Laging they will always speak according to what they feel. Lalaki, created to be logical, they will always speak according to what they think. Kaya magkaiba talaga. Pag yan pinagsama nyo, ay nako, walang pwedeng makatumba sa inyo. Kahit anong pagsubok. Kung natutunan nyo, pagsamahin ang inyong personalidad. Dahil yun ang inyong goal. Maging isa sa lahat ng desisyon niyo. Ang first challenge ay, sabi ni Mark Twain, American philosopher, you will never understand marriage until you reach 1/3 of a century. Ilan yun? 25 years. That's the first challenge because pipilitin kayong pag-isahin ng nature na tinuturing na silver, 25 years. Pure, walang halo. At paano pinupurify yung silver, pati gold, pati diamond? Paano? By heat, by pressure, kaya may konting argument, may konting away. Pero kailangan pa rin magpakumbaba sa bawat isa, kagaya ng binasa kanina. Okay? Kaya pinukumpleto ko to dahil baka pag nag-away ko, sabihin, hindi kami tinuruan ni Father. Ha? You know, you are prepared. Bawal maging harsh at kailangan respetuhin lagi ang lalaki. The more na mahal mo siya, the more na mararamdaman niya na respeto mo siya. Kasi love yung kanilang priority. Sa kanya naman, the more na respeto mo siya, the more na mararamdaman niya love mo siya. Ganun yun. Okay? So, maging pasensyosa sa araw-araw ng inyong pagsasama. Walang sigawan, hindi ka lang magsigawan. Mahirap magkaintindihan pag sabay nagsasalita. Walang makikinig. Ang makikinig ay kapitbahay. Okay po? So, congratulations sa inyo. Desisyon, naway pagpalain kayo ng Diyos sa paggawa ng tama sa isa't isa. Congratulations once again. Thank you. We will now proceed to the beverage rites.
May we request for the